Hindi ko na kayo bibigyan pa ng sobrang striktong para sa mga corners na yan. Sige, okay. Hahayaan ko yan para sa inyo. Pero yung gusto ko, maayos nyo yung mga residential houses mostly. This one, bahay ba to? Hindi. Ito. Ito. Bahay ba to? Hindi. Sir, covered Yes. by trees eh. Puno po yan. Okay? Kulay gray lang. As you can see, dito nyo gagamitin yung pag-ik ng ulo nyo. This part right here is not accurate. Tanggalin natin yan. Okay? I-fix natin yan. Ito, ambiguous. We have to ignore this one. Mandrex, pamute. Yung bahay na to, kailangan natin tong ayusin. Delete na lang natin. Bakit ko i-delete? Nakadikit siya dito. Kung titignan nyo, nakadikit siya dito. Di ba? May mas laki pa siyang ground sa part na to. Tapos, para sa akin, wasak na yan. So, gagawin ko is i-redraw ko siya gamit yung F tool. And, in that sense, okay na yung bahay niyan. Hindi ko siya ikakat sa gitna kahit may linya yan. Kasi as you can see, dito sa likod, wala namang linya. So, it means isang bahay lang yan. Hindi ko yan ikakat. Lipat tayo sa ibang bahay. This one, hindi ito separate building, ha? We have to draw this as part of the building. Okay, hindi siya naka-right angle. Masakit sa mata. Draw ko siya as ganyan. This one, anong problema dito sa bahay na to? Ito yung mga pinapasa nyo eh. Hindi maganda yung pagkakadun. Okay. Hindi naka-right answer. Pag ganito yung itsura ng bahay, select all, delete. Tapos, tsaka nyo i-redraw. Ito, bahay to. I-redraw ko to as ganito. Tatanggalin ko to. Parang hagdan naman nga ata to eh. Lalayo ko yan dyan. Ito yung bahay na to. I-redraw ko rin to. So, ganyan lang yung itsura niya. Okay? Swimming pool, delete. Lahat above ground, i-label. Ito, terasa to eh. We need to label that. Missing part, move. Pangit yung pagkaka-label. Delete, redraw. Using F tool. Tanggalin yung part na yan. Ito, mali din to. So, delete. Ito, mali din to. Sa gabal din yan. Delete. Delete. Delete na lang para mas madali. Tapos, gamitan nyo ng F tool. Draw. Missing part, move. Swimming pool, ignore. Unmerged buildings, merge. Missing part, draw. Ignore, that is all good. Eto, backyard house. Okay? So sa gabal, yung label na to. Sa dito kapag inayos natin. Tapos wasak din naman yung part na to. So i-delete ko na lang. Tsaka ko i-relabel. Ganyan. Backyard house na maliliit, no need to capture na. Okay? So eto, i-ignore ko to. Maliit na yan eh. Hindi naman siya pwede pag-isahin dito kasi as you can see, may division sila, di ba? Separate building sila. Tapos, eto, tsaka ko ito label. As you can see, kapag ako nagle-label guys, yung mga slant na yan, hindi ko yan kinukuha. Pinapahuli ko yan, ginagamitan ko ng Z tool para tanggalin sa last part. Hindi ko yan inuuna kasi yung mangyayari kapag nag-label kayo ng F, tapos nag-shift kayo sa S, yung mangyayari, mahihirapan kayong ibalik ito sa right angle. Yung sunod yung label. Kaya pinapahuli ko yan. This one, backyard house. You have to label this one. And then ito, part ito ng building. So, magdadagdag ako ng part dyan. Ganyan.
Ito, extension sa likod ng bahay. So we have to capture that as well. Unmerged residential building. Dito, mini-merge natin yan or dinodraw as one. Same as here. Tapos, ito, move na lang natin. Okay? For this one, ito, wasak pa rin to para sa akin. I-redraw ko pa rin yan. Drawing it as like this. Ito, delete ko to. Okay? Delete ko na rin to para isang pag-label na lang. Tapos ito, ignore ko yan kasi small area yan. Yung pag-check po dito sa building repair is house per house. Yung pag-check. Hindi po dito pwede yung pag-check natin na kung anong unang error na makita nyo is lusot na. Dapat house per house. Ito, missing building. Missing building din to. Draw natin using e-tool. Napakadaling gumamit ng e-tool. Corner per corner. Yan. Pag gumamit kayo ng F-tool, para mas mabilis kayo, start from the straightest line na pinakamahaba na pwede nating kunin as basis ng label natin. Kasi once yung unang label natin or unang linya natin is tabingi, yung mangyayari, buong bahay, paggawa nyo, tabingi rin. Okay? So dapat yung unang linya nyo, yun yung pinaka-straight. Kasi dun magbe-base yung buong label nyo. Kapag gumagamit kayo ng letter F tool, ito tips na to ha. Pag gumamit kayo ng letter F na tool, guys, mag-hover technique kayo. Alam niyo naman siguro kung paano yung hover technique, di ba? Yung kapag gagawa kayo ng period or point, hindi po corner per corner, per corner, per corner, and per corner. Hindi po ganyan. Yung hover technique is mag-hover lang kayo. Pag nakagawa na kayo ng dalawang point, it means nakalock na yan. So automatic, punta kayo dito. Dito agad, wag dyan. Dito na kayo, double click. Double click. 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 Lock. Ganyan po yung hover technique. Okay? Kasi kung iisa-isahin nyo yung corners ng bahay, for example, eto, maraming corners. Pag inisa-isa nyo yung corners na yan, capture, yung mangyayari, napakatagal nyo mag-label ng bahay, oras na. 'Di ba? Pero kapag nag-hover technique kayo, double click na lang, double tap, advance, 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 tapos na kayo. So kung ako nagle-label nito, ganito ako mag-label. Yung mga excess na yan, i-move ko na lang. So ganyan ako mag-label ko. Ako yung nagle-label. Okay? So pero dito, sa part na to, ito lang yung missing building. Ito ground, delete. Ito, tabingi, delete. Pakay ko ah. Ito. Uy. Oo. Ay, wala pala. Okay na. Tapos ito, backyard house. Tsaka sira. Wasak din, di ba? So we have to delete this one. Delete. And then, relabel that building. Tapos, missing building, shed sa kabila. Snap tayo. Dito sa kabila rin. Snap tayo. Ito, delete. And then, draw. And then, that would be fine. Wait lang. Ito, dalawang bahay to. Paano ko nasabi dalawang bahay? Kasi may driveway siya dito, may driveway din siya dyan. So, kailangan ko, para mas madali ako mag-label, delete ko yan.
Tapos, hindi po yan separate building ha. Mas mataas lang talaga yung building na yan. So, gagawin ko is to label it ganito. Tapos, for this part, label din natin as ganyan.